The Lord be with you. And with your spirit. A proclamation from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. At that time, Jesus withdrew to the region of Tyre and Sidon. And behold, a Canaanite woman of that district came and called out, "Have pity on me, Lord, Son of David. My daughter is tormented by a demon." But Jesus did not say a word in answer to her. Jesus' disciples came and asked him, "Send her away, for she keeps calling out after us." He said in reply, "I was sent only to the lost sheep of the house of Israel." But the woman came and did Jesus homage, saying, "Lord, help me." He said in reply, "It is not right to take the food of the children and throw it to the dogs." She said, "Please, Lord, for even the dogs eat the scraps that fall from the table of their masters." Then Jesus said to her in reply, "O woman, great is your faith. Let it be done for you as you wish." And the woman's daughter was healed from that hour. Brothers and sisters, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Narinig po natin sa pagbasa ng Ebanghelyo na isang Canaanite woman ang lumapit kay Jesus at sumigaw, "Panginoon, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Ang anak kong babae ay inaalihan ng demonyo at masyadong pinahihirapan." Very interesting. Para sa akin, very interesting. Kahit mayroon na akong nakahanda na outline ng aking ibabahagi sa aking muling pagninilay, ay marami akong naging katanungan. Ang una kong tanong ay, bakit kaya ang lumapit na babae ay isang Canaanite? At sinaliksik ko kung ano o sino ang mga Canaanite sa Biblia. Malaki ang naitulong ni Google. Kaya kung hindi nyo maintindihan ang aking ibabahagi mamaya pagkatapos ng misa, hindi ngayon, ay pwede ninyong i-search ang Google. Sino ba ang mga Canaanite? At marami kayong makikita doon na mga katanungan din. Ang mga Canaanite sa Biblia ay ang mga naunang tao sa Kanaan. Ano naman ang kabuluhan ng lugar na Kanaan? Hindi ba't ito ang lupang pangako? Ito yung promised land, ang ipinangako ng Panginoong Diyos kay Abraham. At sinimulan ang pagtahak papunta sa Kanaan ni Moises. Bagamat
si Joshua ang namuno sa pagpasok doon sa Kanaan o sa land of promise. Ilang taon sila bago nakapasok? Ang sabi ay 40 years bago sila nakapasok sa Kanaan. Ang numerong 40 o 40 ay may kaugnayan sa pagsubok at paghihirap na kailangan nating tiisin upang maging mulat spiritually. Kung maalala nyo, binaha ng Diyos ang lupa ng 40 araw. Nag-ayuno si Moises ng 40 araw, katulad din ng ating Panginoong Hesukristo. Inabot ng 40 na taon ang mga Israelita bago makapasok sa Kanaan dahil sa kanilang pagre-rebelde sa Diyos. Hindi sila nagtiwala sa mga salita na sinabi ng Panginoong Diyos sa kanila. Kaya hindi rin nakapasok si Moises sa Kanaan dahil siya rin ay nagrebelde. Ang nangyari sa Kanaan ay maaaring maging sanhi ng maraming katanungan, katulad ng bakit mag-utos ang Diyos na mang-agaw ng lupa? Bakit nag-utos ang Diyos na labanan ang mga Canaanite? Hindi ba't itinuturo ng Diyos na mahalin ang bawat isa? Mahalin ang iyong kaaway. Kung balikan natin ang tanong natin sa una, na sino ba ang mga Canaanite? Ang mababasa natin sa mga aklat ng Leviticus at Deuteronomy ay corrupt ang kanilang pag-uugali. Sila ay nagsasamba ng mga demonic idols. Mayroon daw silang tabu na sexual acts. Sila ay nagsasakripisyo ng mga bata sa kanilang Diyos-Diyosan. At ito po ang dahilan ng pagpasok ng mga Israelita sa Kanaan upang labanan at wakasan ang hindi maganda o ang masamang religious at cultural practices ng mga Canaanites at iligtas sila, hindi upang sila ay patayin at lipulin. Hindi ba't ito ang nais linawin ng kwento na narinig natin sa pagbasa ng Ebanghelyo? Hindi ba't ito rin ang gustong sabihin? Ang tingin ng mga Israelita o ng mga Hudyo sa mga Canaanite ay mga hentil. Ang hentil ay salita ng mga Hudyo na tumutukoy sa mga hindi Hudyo. At ang mga hindi Hudyo ay mga makasalanan para sa kanila. At ito ang isinasagisag ng masakit na pananalita na binitawan ng ating Panginoong Hesus upang bigyang emphasis ang ating narinig. Hindi karapat-dapat na kunin ang pagkain ng mga bata at ihagis sa mga tuta o sa mga aso. So, ang pagtingin ng mga Hudyo sa mga Canaanite ay mga aso. Mga makasalanan, wala silang bilang. Wala silang karapatan sa kaligtasan dahil labas sila sa mga taong tinawag na bayan ng Diyos, na sila, mga Hudyo. Pero sa bandang huli ay pinagaling ni Jesus ang anak ng babaeng Canaanite na inalihan ng demonyo
dahil nakita ni Jesus ang kanyang malaking pananalig, ang kanyang pananampalataya sa kanyang pagsagot, ngunit ang mga tutaman ay nagsisikain ng mumong nalalaglag sa hapag ng kanilang Panginoon. May dalawang bagay na nais ipabatid ng nagsulat ng kwento. Ang isa, ang kaligtasan ay para sa lahat at hindi lamang para sa mga Hudyo. Kaya maintindihan natin na mula sa 12 alagad na tumutukoy sa 12 tribo ng Israel, nagkaroon ng 72 alagad si Kristo upang sabihin na itong mga alagad ay pupunta sa lahat. Ang kaligtasan ay para sa lahat, hindi lamang sa Israel. Ito rin ang ipinapaalala ng narinig natin sa una at pangalawang pagbasa. Sa unang pagbasa, nakikita ni Isaias na darating ang panahon na ang mga hentil ay mapapabilang sa kaligtasan. At doon sa pangalawang pagbasa, ito ay patungkol naman sa misyon ni San Pablo sa mga hentil pagkatapos na itakwil ng mga Hudyo si Jesus. So, ang kaligtasan ay para sa lahat, hindi lamang para sa mga Hudyo. Pangalawa, ang magagawa ng pananampalataya. Ang nangyari doon sa anak ng Canaanite na babae na inaalihan ng demonyo ay isang exorcism. Di po ba? Inalihan siya ng demonyo pero pinagaling siya ni Jesus o pinalayas niya ang demonyo dahil sa kapangyarihan ng pananampalataya. Dahil nakita niya ang pananampalataya nitong Canaanite na babae at napakilos ang Panginoon upang iligtas ang kanyang anak. Magagawa din po natin na mag-exorcise. Lahat po tayo na may pananampalataya ay pwedeng mag-exorcise. So, ang pananampalataya, ang primary na pangangailangan upang tayo ay makapag-exorcise in the name of the Lord. So, secondary lamang ang skill, ang kinakailangan natin ay ang pananampalataya. Kahit ang ating sarili ay pwede nating i-exorcise. Nasubukan ba ninyo? Ano ba ang i-exorcise natin? Siyempre, ang masama. Kaya din natin yan kapag meron tayong pananampalataya na i-exorcise, alisin ang masama sa ating sarili, sa ating pagkatao. Ang pananampalataya ay pagtataya. Kaya, pananampalataya. Pagtataya o pagpapaubaya ng ating sarili sa Diyos. Dahil naniniwala tayo na siya ang nakakaalam ng nakabubuti sa atin. Kaya ang pagsunod natin sa kanyang kalooban ay kadaki-dakila at ito ang magliligtas sa atin. Alam natin kung ano ang tama at mali. Hintayin pa ba natin na magsabi, may iba na magsabi sa atin, masama yan, itigil mo. Hintayin pa ba natin na may mangyari bago tayo mamulat sa masamang gawain?
So dito makikita natin, hindi nagkulang ang Diyos. Maaring ang pagkukulang ay nasa atin dahil ayaw natin sundin ang kanyang kalooban. At yon na ang tinatawag natin pananampalataya, our relationship, ang ating ugnayan sa Panginoon. Kung sinasabi natin siya ang Panginoon ng ating buhay, siya ang ating susundin. Tayo lang ang nakakaalam sa level ng ating pananampalataya. Kung minsan, nararamdaman natin ang conflict sa ating sarili, sa ating pag-iisip, sa mga sundalong nahubog at nasanay para sa pagsagupa sa mga kalaban, nararanasan kung minsan ang sarili na battlefield na may kahirapan. Nararanasan ang sarili na war zone na marami ang hindi nagtagumpay. Nangyayari po ito dahil nagiging Panginoon ang sariling kalooban kaysa sumunod sa kalooban ng ating Panginoon. Kaya tayo po ay inaanyayahan na palaguin natin ang ating pananampalataya at isabuhay upang makaiwas sa katiwalian at makatugon tayo ng maayos sa pangangailangan ng ating lipunan, sa pangangailangan ng ating simbahan, sa pangangailangan ng ating pamilya, at sa pangangailangan sa ating trabaho.